So yun guys, meron tayong bagong project. Magde-change oil tayo ng bagong Baja CT150. Nandito na po pala ang ano niya, ang change oil, yung oil drain niya. Nandito na po pala. Ito na po yun. Dati yung mga pangkaraniwang motor dito sa ilalim. Ngayon nandito na po siya. Hindi na po siya mahirap i-change oil kasi andito siya sa side. Buksan na po natin sa mga ito po. Nandito na po yung kanyang oil drain. Niluwagan ko na po ito kanina. Kung maitim na ho. Maitim na po yung ano niya. Ano ba to? Kunti na lang yung laman yan lang is. Medyo maitim na. Ano ba to? Maitim na ho. Kunting-kunti na lang. Yung langis niyang tumutulo. Kunti na lang. Tinanggal ko yung ano niya, marami. May itim na po yung langis niya. Mabilisan lang po ito. Mabilisan trabaho lang. Kailangan kasing gamitin. Gagamitin po ito ngayon. Kung may itim na ho. Hindi ko ganong napuna sa mga ganito kong langis. Dapat ito matagal lang pinalitan. Mabilis lang po ito, DIY. Minadali ko lang ang trabaho. Ayan po, super dumi na ng langis niya, para na siyang putik. Medyo nakaligtaan po itong i-change oil. Papalitan ko po siya. Medyo madumi. Tulungan ko na siya lumabas. Ito na ho. Tagal yung bumaba. Wala siyang stick kasi. Wala po siyang panukat ng langis yung bagong Baja ngayon. Kagandahan nun nito, nandito na sa side yung pali, yung drain ng langis niya. Hindi na katulad sa ilalim na mag-aano ka pa, magbubuhat ka pa. Kanina ko rin hinahanap-hanap ko sa ilalim. Yun pala, nandito na lang sa siding yung ano niya. Ngayon lang po ito i-DIY, pero na-change oil na po ito dati.
siya tumakbo ng 500. Pangalawang change oil po ito. Ngayon ko lang siya i-change oil ng sarili, pero dinala po ito doon sa kasa kasi doon ito pina-change oil. Mag-iisang taon pa lang po to yung motor na to. Sa October po, magwa 1 year pa lang siya sa October. Magwa 1 year pa lang siya. Sa mga ano po, hindi po basta mga bagong kukuha ng bagong Badja CT 150. Nandito na po ang ano niyan, oil drain sa siding malapit sa shifting ng cambio. Kanina hanap-hanap ko siya sa ilalim, sinuot-suot ko na yung ulo ko, nandito lang pala. Dito po yung ano niya. Marami pa ho siyang langis. Sinasaid ko lang. Dinudukot ko na po yung loob para mabilis lumabas yung langis. Medyo slide po kasi yung pwesto ng motor. May sidecar po kasi kaya medyo mabigat. Kailangan po nito pinapalitan din ng oil filter. Meron na siyang ano, filter ba ang tawag dyan? Parang oil ring. Ayan po, wala nang tumutulo, kunting-kunti na lang. Sinasaid ko na lang sa loob. Maganda nito, may panlinis may panlinis sa loob, yung langis din nga lang picture na. Ganyan lang po ang maglinis, ang mag-change oil dito sa ano, bagong CT 150 ng Kawasaki Badja. Dito na ho siya sa siding, wala na siya sa ilalim. Hindi ko lang po alam kung nasa ilalim rin yung mga lumang Badja, bagong dating lumang modelo niya. Iba pala to, nandito na para sa side kasi karamihan ng mga lumang motor nasa ilalim. Ngayon nandito na sa ano, nandito na siya sa side. O ako lang ang naligaw. Just like a comment lang po sa comment section kung ako lang ang mali. DIY lang po ito mga kapuso. So yun guys, side na ho. Na-side na. Side ko na yung langis. Side na ho yung laman ng loob. Marami na din bumabang langis. Marami na.
muntik pang matuyuan ng mga makina. Kaya kailangan ho lagi tayong alaga sa makina ng ating sasakyan. So yun po, ubos na yung laman niya. Babalik ko na po yung kanyang tatakpan na ho natin. Kailangan ho, bago mo balik yung takip, kailangan malinis siya. Wala siyang buhangin. Kasi makakasira ho yan sa gear. Punasan ho natin ng malinis na basahan. Para okay na okay ho siya. Ayan ho. Tatakpan na ho natin. Ito po. Binuhat ko pa tong tricycle, akala ko nasa ilalim. Super bigat pa naman. Diyos ko po mga bagay. Ano bang size to? Hindi siya sukat dyan. Wait lang po. So yun guys, salihan na natin ang langis. Langis ng Shell Advance ito. 1 litro po ang capacity nito. Kailangan punuin po ito. 1 litro po kasi ang capacity nitong ganitong motor. Ayan ho. Nang magandang maka-circulate yung ating motor. Kailangan ubusin natin yun mabuti. See. Ayan po. Ubos na siya. Ayan, ubos na. Wala na siyang laman. Tanggalin ko na yung embudo. Saka ibabalik ko na ho yung takip. Napunasan ko na po yung takip niyan. Kailangan po walang dumi. Kasi mahirap pag napasukan ng buhangin yung makina. Ba't sisira yung mga gear. Mabilis lang po. Mas mahaba pa po yung video ko. Natagalan lang po ako sa paghahanap ng mga gamit. Mabilis lang po i-change oil yun. Tapos tingnan na natin ho dito kung may leak sa ilalim. Kailangan ho wala lang leak yan sa pinaghigpitan natin. Kailangan natin punasan para sure makasigurado tayo na walang leak. Binaklas na tornilyo. Wala naman po. Wala naman siyang leak. Tuyo naman siya. Ito ho yung natanggal ko lang isa. Medyo maitim na talaga. Hindi lang medyo, maitim na talaga.
start. Sinsya na po kayo at medyo magulo yung aking pagkukuha ng camera ng video. Start ko na po. Okay po. Good job po siya, good job. So yun guys, hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Sa muli. Bye bye. Yeah.